Mga Duterte ang sinasabing mastermind ng na nangyaring rally sa Mindiola. At ito Tito Soto na paghahalataan na at kumpirmado ng tuta ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez. Grabe. So ngayon nga may isang video tayo na panood na kung saan alam nyo sa tutusin pwede itong kasuhan ni Vice President Sara Duterte kasi pinagbibintangan siya na mastermind sa nangyaring rally sa Mindiola, yung mga nanggulo daw. Sinisisi na naman ngayon kay Vice President sa mga Duterte. Mga Duterte daw yung pasimuno, yung mga mastermind doon. Ako po. Nadawit na naman nadawit na naman ang mga Duterte kahit puro mga NPA yung halos yung mga nanggulo doon. So ngayon nga may mga titignan tayong mga picture dito at may video tayong papanoorin na talagang itong ang nangyari doon sa Mindiola, doon sa Camp Aguinaldo. Ay talagang may mga grupo talaga doon na gumamit talaga sila ng dahas. At viral naman sa Facebook na ang suot ng mga tao, yung mga kabataan na nagrally doon ay may logo ng CPP-NPA. At nakikita naman natin yan sa mga video kahit naman kayo. So ako, magkukwento lang ako ng karanasan ko doon kasi bago kasi ako sobrang fake news po itong balita na Duterte ang nagpasimuno at ang nag-uutos ng rally doon na para lumaban ng mga kabataan sa mga kapulisan na isang malaking fake news po yan. Dahil bago po ako nagtanggal ng aking helmet at ng aking maskara or tinatawag na balaklava para hindi rin naman din ako makilala ng mga kalaban natin dyan. Sa tutusin may hinahanap ako dun yung mga vlogger kaso wala di ko nakita yung mga vlogger ni Marcos dun sayang. Pero may hinahanap ako dun 4 na vlogger pero hindi ko nakita. Bagay soon mangyayari. So yun na habang umikot po ako doon, pumunta muna ako sa kuta ng mga kasi iba't iba yun nandun Lalo na yung mga kung saan nag-speech si Vice Ganda, puro halos mga dilawan ng mga nandun, yung mga makakaliwa. Or yung mga pink lawan na ayaw sa Marcos resign. Ayaw nila sa Marcos resign, kundi VP Sara Duterte ang pinagre-resign nila. So pumunta muna ako doon, nakichismis muna ako at doon ko nga nakita na meron talagang na hindi ko na lang binidyo kasi mahirap na. Mahalata tayo. May mga pulong-pulong na nagaganap doon na talagang parang binibriefing yung mga nagrally na ganito yung gawin nyo, ganito yung ganyan nyo. At pumesto kayo sa ganito, pumesto kayo sa ganyan. Ganun yung una kong nakita doon. At pangalawa, doon mismo sa kung hindi ako nagkakamali, hindi ko alam kung ano yung statua na doon na parang birhen ba yun? Nakalimutan ko. Na kung saan nagsalita, 'di ba, nag-i-speech yung mga sila De Lima at yung iba pang mga artista. Tawag dito, halos dilawan po yun at mga pingkalawan yung mga nandun. Pero doon banda sa may unahan, andun po yung mga Duterte supporters, na wala pong gulo, tamang kantahan lang, tamang sayawan lang, at sigaw na Marcos Jr. resign. Yun lang yung ginagawa, so hindi nang gugulo at walang gulo na nangyari. Kung makikita nyo dun sa Facebook page natin, inano ko yun tawag dito, in-upload natin na meron ng 300k views ata ngayon. So, yun po yung spot or yun po yung lugar ng mga DDS supporters doon. Ang nangyayari kasi doon, etong mga, ang tunay talaga na nag-impluwensya sa ibang mga kabataan na para manggulo, yung mga makakaliwa. Naglagay po sila doon ng mga kabataan na miyembro ng mga NPA para impluwensyahan yung tawag dito, yung mga ibang kabataan. Kasi hindi naman lahat yun mga NPA Yung iba talaga, halos karamihan mga NPA pero hindi lahat.
So yung mga nadamay doon na walang kamuwang-muwang, na inudyukan nila na tara, sugurin natin mga ano po yun, mga pangkaraniwang kabataan lang. Pero yung nanguudyok na sugurin at batuhin ng mga pulis, yun po yung mga alagad ng mga makakaliwa. At kitang-kita naman ho dun sa video, di ba? Kung saan may kita natin yung logo sa damit nila ay may tatak ng makakaliwa, ng tatak ng NPA. So yun yung kaganapan yan. Talagang sinet up po talaga na guluhin yung rally. At ngayon, alam naman na natin na bakit nila ginulo. Yun nga, para ibintang na naman sa mga Duterte. At ayan nga, no, hindi nga tayo nagkamali. May isang video rito na maya-maya papanoorin natin. Tawag dito, sadyang minumungkahin na talaga nila or idinidiin nila, pinupush nila na mga Duterte daw ang may pakana nung gulo na yon. Mga Duterte supporters, samantalang kami na nandoon, tahimik-tahimik namin. Tamang sayawan, kantahan lamang kami. Tapos yung gulo doon na nangyari, yung batuhan at may mga namatay pa nga at may mga nabarel ang mga kapulisan natin doon, sinisisi sa mga Duterte na naman. Sa totoo lang, ito po nga yun, asan na yung video na yun? Hanapin lang natin yung video na yun. Ito. Pakinggan nyo ho dito yung sinabi ng isa sa mga kuto, isa sa mga garapata ni Marcos na walang iba kundi si Auntie Claire. Tingnan niyo po yung ano niya rito. Pakinggan niyo po yung sasabihin niya rito. Tingnan mo. Kausapin natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Maraming salamat po. Yusek Castro for joining. Utang na mukha ni Auntie Claire, parang lumulunok ng burat eh. Babae ba to? Di babae ba to si Auntie Claire? Ano siya ata, bisexual? Baka, hindi ko lang alam hindi ko kasi masyadong inano yung background nito, pero ano siya, bisexual. Kasi may Adam Sapul oh. 'Di ba? May Adam Sapul siya. Church, at good evening po sa lahat ng mga nanonood sa ating programa ngayon. Simulan na po natin itong usapan natin kasi ang nabanggit niyo po is planado ang pag-atake sa Malacanang. How come? Ayan. Ako, sarili kong perception ito. Kasi bakit? Bilang lawyer na rin, unang-una, bakit may Molotov bomb? Bakit may na-confiscate? According to Sec John Vic, may may Molotov bomb. Sige. Molotov bomb. At ang dami-daming tipak na bato. Kung ikaw ay magagawin doon, hindi ka naman magdadala ng ganong karaming bato. Puta na, kahit saan ka pumunta sa Pilipinas, maraming bato. Piraulo. Alam mo naman ngayon, kahit saan ka pumunta, ginagawa yung kalsada. Sa gilid-gilid, anong posibleng kabubuhan mo? At kayo mga kabataan, ano ang purpose? Ayun nakikita mo ba yan yung parang asan yan? Yeah. Ayan nakikita mo ba yung may mga green na yan? Sa loob niya, puro bato dyan, siraulo. Bakit sa Mendiola? So alam mo agad kung ano yung motibo. Samantalang yung mga may lehitimo na adhikain na tanga talaga, tapusin ang korupsyon, nasa ibang lugar eh. Uy. At hindi sila nananawagan ng BBM resign. Ano? So, alam mo kung ano yung nais ng mga taong ito. And the motive is based on your assessment. Yes, sa aking assessment, ang motibo nito is pabaksakin ng gobyerno, Uy. paalis ang Pangulo sa pwesto. And yun naman talaga ang panawagan. Totoo naman yun. Yung talaga panawagan na paalisin si Marcos. Pero huwag kang manisi. Putangin na, halos mga makakaliwa yun nandyan. is this something na pinaghandaan ng palasyo? This possibility given that the president stayed. Hindi siya nagpunta sa Amerika to attend UNGA, UNGA. So, can you tell us, ano ba? Okay, ang una-una kasi dito, ang gusto ng Pangulo is madinig ko anong sentimiento. Yung lehitimong sentimiento ng mga magpoprotesta. Okay. Pero sabi nga natin, pakikinggan kayo ng Pangulo, magsalita kayo at karapatan nyo po na magsalita at ipahayag sa taong bayan at sa mga maaaring involved sa mga anomalyang flood control projects kung ano yung nararamdaman nyo, yung galit nyo. At sabi nga niya, kung hindi nga siya presidente, siya man ay nandiyan sa kalsada upang ipakita yung galit. Putangin na sa kanya nga nagmumula yun Kagaguhan nyo
Sino mo pumipirma ng budget? Di ba si Marcos? Tapos sasabihin kung hindi siya presidente, nandyan siya. Sino kakalabanin niya? Sarili niya. Pero with this, sabi nga natin, ang nais lamang ng Pangulo is sumunod sa batas. Uy. So nakita natin, itong mga sinasabi mga kabataan. Sumunod sa batas yung pagdakip nga kay PRRD, wala nga sa batas yun, tanga. Boplak. Na to, mukhang nagamit. The way I see it, mukhang nagamit dahil yun naman yung panawagan ng iba eh. Nagamit nino? Nagamit na may mga masasamang intensyon. Who happens to be? I cannot say that. Di ba, sino ba yung gustong umupo bilang Pangulo? So I cannot judge. So ibig sabihin, si Martin Romualdez, ganon. Ay nako, Ante Claire, ba't mo nilalaglag si Pinsan? Yari ka niyan sa bus mo, nilalaglag mo si Pinsan. Oo, sino ba yung may gustong makaupo sa presidente? Di ba si Martin Romualdez? Naku, Ante Claire, bumabaliktad ka na, ha? Iba ka rin, ha? But, kayo, nasa inyo po yan kung ano yung maaari niyong isipin. But, Attorney, can you confirm, is the President currently... Proud na proud siya sa sarili niya, no? Parang feeling niya yan, no? Talagang kapani-paniwala yung sinasabi. Ang galing, no? Malacanang now? Hindi ko pwede masabi kung nasaan siya. Okay. But still, nandito siya at nagmamonitor. Sa lahat ng pangyayari ngayong araw po, did you prepare for that scenario that the palace will be a target of the protests? Yes. Sa makikita natin kung paano ba nag-perform ang mga kapulisan po natin, alam natin na handa sila. Are you satisfied with what you've seen today? Kung kayo po ang mag-a-assess sa seguridad sa palasyo at this point na meron tayong political turmoil? Satisfied? Bakit? Hindi naman naari, hindi nagawa yung gustong gawin itong mga masasamang elementong ito at nandun pa rin. Masasamang elemento. Ano yan? Engkanto? Mga tao yan, tanga. Mema din to masasamang elemento. Ginawa mong engkanto yung mga yan. Buisit ka, Ante Claire. Masasamang elemento. Buta ginawang engkanto yung mga NPA doon. Yung maximum tolerance na gusto ng Pangulo. Yung maximum tolerance, but yung mga gumawa ng krimen, napaaresto. Dito sa totoo lang, hindi ko tinotolerate yung ibang mga nagrally. Mga nanggulo, mga nanira. Meron pa nga ako nakita yung, diba, sinunog yung Sogo. Tapos sinira yung stoplight. So yun, pangit yun. Napaka unprofessional, napaka pangit ng ganung gawain. At yung syempre, yung pananakit sa mga kapulisan. Pero ang masama kasi dito, nanakit din yung may mga pulis Nakita natin sa social media na may mga pulis na mga nambabato at may mga pulis na mga binarel o namamarel. So parang lang din, both side, police tsaka sa rallyista, may nagawang mali. So hindi natin yan sinasabi o tinotolerate natin yung mga nagrally na tama yung ginawa nila. So mali pa rin yun. Ang kasi dito, ang punto dito, mga makakaliwa kasi yun ng gulo. Bakit hindi ninyo ma-mention? Diba? Bakit etong si Claire Castro hindi niya masabi na yung mga nagrally doon puro mga NPA yun. May logo pa nga sa likod. Siguro hindi naman siya bulag sa bagay. O nga pala, nakalimutan ko, tuta nga pala to ni Marcos. At ang tanging trabaho lang nito ay isisil lahat ng problema ng Pilipinas sa mga Duterte. Yun nga pala ang trabaho nito. Okay. Ngayon po, syempre may mga nagpo-protesta rin na papaganda si Ante Claire. Nanawagan sila for the president to resign. What is your reaction? Anong dahilan? Unang-una, ang Pangulo ang nag-umpisa ng pagpapaimbestiga dahil siya mismo ay nadismaya. So, ano daw dahilan? Ano daw dahilan natin? Bakit gusto daw natin iparesign si Marcos Jr.? Siya daw nagsiwalat. Putang ina, unang-una, ang nagsiwalat ng problema sa mga project ay si Pangulong Duterte. Na itinanggi nga yan ni Marcos Jr. Diba? She's lying. Diba natatandaan niyo yung video ni Marcos Jr. na she's lying?
Na sinabi niya pa nga na presidente siya, alam niya yan. O ngayon, sasabihin mo si Marcos Jr. Tsaka ito unang-una, si presidente siya. Bakit hindi niya alam na ninanakawan na pala yung departamento niya? Plak. Ganun yun. Sa bagay, o nga pala, nakakalimutan ko. Ano pa ba iisipin natin dito kay Auntie Claire? Tuta nga pala to ni Marcos. Pero binabanatan niya si Romualdez, in fairness, Hindi naman mabubuksan ang ganitong klaseng pag-iimbestiga kung hindi ang Pangulo ang nagsabi. Tandaan natin, nung mga nakaraang administrasyon, may ganitong klaseng mga ghost projects. Yan na. Utang na, napunta na sa Duterte. Ayan na, napunta na sa mga Duterte. Pero nagkaroon ba ng malalimang pag-iimbestiga? Ang Pangulo, kahit alam niya na maaaring tamaan ang administrasyon niya, kahit 3 taon pa lang to, pinaimbestigahan niya. Siyempre, dawit siya dyan, tanga ka pala. So doon pa lang dapat alam din ng tao at alam din man karamihan, yung ibang mga militante, na ang Pangulo nag-umpisa nito. So iba lang talaga itong mga masasamang elementong to. Sabi nga nung iba, di ba? Yung mga lehitimong hindi mo na nga dapat ginawa, kinonsinti mo pa. Putang na masasamang elemento. Hindi naman maligno yung mga yan. Napoprotesta, hindi nila gusto ang pagpapababa kay Pangulong Marcos Jr. So alam natin kung anong adhikain ng mga kabataan na yan na sumugod sa Mendiola. But some are saying, of course, some of the protesters that we interviewed the entire day, kasi buong araw po itong ating special coverage, sinasabi Utangin nang yan lahat na lang isinisi sa mga Duterte. Sa tapos ngayon, gusto mong palabasin na may nangyaring ghost project nung panahon ni Pangulong Duterte. Iba din talaga si Auntie Claire, Pero yung nang panoorin kasi yan, Dito tayo. Asan na? No, ito. Yung kay Remulla. Panoorin. Nangyari nga po kahapon na medyo marami pong inaresto, medyo nagkagulo. Ano po, sir, yung guidance na binigay po ng DOJ tungkol dito? Unang-una, we alerted the SWD about the presence of minors. Kasi nga, under the law, we cannot try them as adults. And we have to determine many things. And the protection of the DSWD is always important in treating such suspects. Kaya, yun, inaano pa namin ngayon. We're still collating the findings of the different police stations. Siguro, Boss Dada, gumamit din ng, Boss Dada tuloy. Siguro gumamit to ng pampapayat na matindi to si Remulla. Sobrang payat niya na. That are involved in the apprehension of these people. Pero, ilan ba yan? Mahigit 70 na? sir, mahigit 200 po yung... 200, Apa. Sir, pero maski po menor de edad, sila po ay mahahal. Well, if they acted with discernment, that's the issue here. Kasi if they're above a certain age yan, they can already be... They can actually face the music. Many of them can actually face the music already. Ang pinag-awayan naman dyan, yung statutory age, when discernment is not yet presumed from a person, and that is 14 years old. Opo. Sir, medyo marami din daw yung 14. Parang meron... Well, yun nga. That's why we're very careful about it. We're asking the DSWD to make sure that... dapat Remulla, ang pinapagalitan mo yung mga senador. Yung mga senador natutol doon sa batas na ipinapasa ni Senator Robin Padilla. Ngayon, may mga minor de edad dyan. Paano yan? Ipapalayain niya. Anong mangyayari dyan? The police to make sure that the DSWD is there when we start filing cases against them. Opo. And to have case studies on these young people. Opo. Sir, ano po yung mensahe niyo po dun sa mga magulang? Kasi malaki din po yung factor nila dito. Ano po yan kailangan bigyan ng guidance ng mga anak niyo. Na hindi ko basta-bastang mananakit tayo ng alagad ng batas, maninira tayo ng property ng gobyerno, at masama tayo sa ganitong mga gawain na hindi ka nais-nais at hindi mabuti sa ating lipunan. Kaya sana pangalagaan ng mga magulang at gawan na lang ng make it their personal responsibility to educate their children also on these values.
Sir, nalaman na ba if they were acting individually or as a group or Meron kaming trace na thread sa social media. Yan na. We're asking some of our people to trace the threads in social media. Kasi meron silang identified na thread that involved the wearing of black t-shirts and wearing of masks and other things that. So dito, ang tinuturo ni Remulla, may ano daw, itong parang influencer. Doon sa interview ko ni Auntie Claire, mga Duterte. Sino pa paniwalaan namin sa inyo, mga putang ina nyo? that coincided with the behavior of these young people. Okay. Threads sa social media. Social media. Sir, Baka madamay kami dyan, ha? Pumunta kami doon, ha? Ayos-ayos ng pinunta namin doon, ha? may taong nasa likod or well, we're looking at that politiko? also. We're looking at that. Alam mo naman, yung ganito kasi very similar yung nangyari sa Nepal. Yung nangyari sa Nepal, ganyan, mga kabataan ng hinimok. At nagkaroon sila ng ganyang klaseng pagkilos. Kaya doon tayo. So ibig sabihin natatakot din pala kayo. Pasalamat kayo, hindi tumuloy. Na pinag-iingatan natin. Sir, si Mayor Isko is saying na meron daw silang nakikitang isang dating politiko, isang abogado, isang Filipino-Chinese. Ito po ba ay iniimbestigahan na? Meron po sino ba kaya kayo yan? tungkol dito? Kasi we had people in the field at that time. May mga tao kami sa field, of course undercover, observing everything. Kaya pag-aralan natin ang gusto. Kasi when we're talking about minors, siyempre may protection ng state yan. They're considered parts of the state. Ayaw natin silang i-treat as hardened people kagad. Dapat bigyan muna ng pag-unawa ang sitwasyon bago tayo mag-proceed with the cases against them. Sir, before po ba nung mga rally, meron na tayong naririnig, may impormasyon po ba tayo, intel about yung ganito pong klaseng mga manggulo? Ano yan, we were looking at yung Indonesia sa Indonesia at sa Nepal. Kaya yung social media thread, tinitrace na ng ating mga IT people, the people involved in IT, even the ICT actually is helping us with this. Masama kasi nito, may nakita akong balita na ang dinidikdik ngayon puro mga Duterte supporters lang. Eto nga si Atty. Topacio, si Atty. Vic Rodriguez, at sino pa ba yung isa? So sila yung tinuturo ngayon. Unang-una, etong 21 na to at yung mga magmaskara ng itim, nanggaling yan sa mga rapper, sa mga rapper na binabayaran din di umano ni Martin Romualdez, 'di ba? Kamakailan lang may isang rapper na sila Kastama na nagpahayag niyan. At yun nga, ang pinaka-leader nila dyan ay si Bustoyo na binabayaran yung mga rapper para suportahan si Martin Romualdez. So ngayon, yung dyan, kaya nga sinasabi natin na talagang guguluhin nila yan, kung may sisisihin man dito sa nangyaring gulo, siguro imbestigahan nyo yung mga rapper, yung mga flip-top MC. Yan, nandiyan sila Supaply, yan si Akata. So isa na rin yan si Bustoyo. Huwag nyo idamay dyan yung Moro Beats kasi yung Moro Beats na gano'n lang yun, nag-rap lang yun kagabi dyan. Oo, at isa ako sa mga testigong buhay na itong mga Moro Beats tahimik lang dun sa isang gilid, nag-rap lang sila. Oo, nag-video, nag-rap. So yun, wala namang problema dun. Pero unang-una, yung mga flip-top rapper, yung mga rapper na mga talagang nag-push sa mga kabataan na ganyan nga, na tinutukoy, o sinasabi ni Remulla dito, sila din talaga ang naglagay na diba may mga post pa nga na mala-purge to. Napanood niyo yung pelikulang The Purge? Purge ba yun? Purge. Yun. Yung movie na may isang gabi na pwede kang pumatay, ganun. So may mga post ng ganun yung ibang mga rapper. So dapat
anuan nyo yung mga rapper. Kaso nga lang, baka mamaya punteriyahin dito, puro mga Duterte supporters lang, patay tayo dyan. Sila talaga nagsimula na tracing itong mga thread na to. Kaya, Okay. We're still looking into it. No? We will get a report from them also. At this point ba, sir, masasabing kumbaga may legitimate na protest na sila na from within or parang mas nautsukan ba We don't sila? mind the protest. Protest is a constitutionally guaranteed right. Ang problema, pag violence na. Wala na kasing justification for violence. I don't think anybody can justify violence and the destruction of property and going against law enforcement agents. Kita nyo naman ang na-injure kahapon, 70 policemen. 70 policemen sustained cuts, bruises, bumps. Although walang serious injury naman sana, ay makikita nyo talaga yung maximum tolerance. Kaya nga, ano sila rito? Sila ang bayani kahapon, mga polis natin. Hindi sila gumante. Talagang Yun lang, okay na sana, okay na sana. Okay na sana, Remulla Hindi ako, hindi ko po sinisisi yung mga kapulisan na. Sa totoo lang po awang-awa din po ako sa mga kapulisan na nasaktan. No? At tawag dito, hindi rin po dapat saktan ng mga kapulisan dahil kapwa rin natin mga Pilipino. Ang kaso ito, palyado tong hype na to. Ulitin natin yung ulitin natin sinabi niya. ay makikita nyo talaga yung maximum tolerance. Kaya nga, ano sila rito? Sila ang bayani kahapon, mga polis natin. Hindi sila gumante. Ayan, ito yung mali dito. Hindi daw gumante yung mga pulis. Doon, okay na sana, Remulla, wag ka lang magsinungaling. No, wag ka na magsinungaling. Ang daming video na meron pa nga yung bata yung nabagok. Meron yung lalaking kalbo na pinagpapalo sa ulo ng yantok. 'Di ba? May mga nabaril. So kalokohan, isang malaking kalokohan yan na Remulla na walang pulis na gumante. Andun na ho tayo na okay na nga sana yung sinasabi mo na may mga talagang napakaganda ng mga nagawa or ng aksyon ng mga pulis. Pero wag mong ipagsasabi na nagtimpe na hindi sila gumante. Kalokohan. Una-una, Remulla, na mundo na tayo ng social media ngayon. Anytime ko ano yung gawin mo dito, talagang lalabas sa social media at maraming nakakapanood nun. Katarantaduhan naman sobra-sobra naman yung pag-angat mo sa kapulisan. Walang ganun. Pero yun nga, sinasabi ko nga, siguro kaya lang din nagawa ng mga kapulisan natin yung pagganti, no? Na syempre, nasaktan ka kahit naman sino siguro. 'Di ba? Kahit naman din ako, pag nasaktan ako, gaganti ako. So ganun nang nangyari doon sa mga kapulisan. Eto kalokohan nito na hindi gumante. Okay na sana Tanga na, nagsisinungaling ka pa No, so ulitin ko, wala hong masama yung ginawa ng mga kapulisan, gumanti rin ho sila. So syempre, kahit naman sinong masasaktan. Pero yung sinasabi nito, grabe naman po sa pagkasinungaling nitong hayop na to. Hindi, ang kinaganda sa mga kapulisan, hindi sila gumanti. Nung hindi gumanti. Gumanti sila. May mga picture pa nga na nambabato din sila wag mo masyadong pagtakpan. Pero yung nga sinasabi ko, talagang kaya lang nagawa ng mga kapulisan natin yun, dahil nasasaktan sila sa ginawa o sa ginagawa o pambabato at pangaharas ng mga makakaliwang nagrally doon. Wag sobrang sobrang sinungaling nitong gagong to. Talagang nagtiis sila. Nagtiis nila as part of the work na talagang maximum tolerance. Maximum Sir, tolerance. other topic. This morning po nakausap niyo raw po si Senate President Tito Sen and si Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson. I was in the Senate this morning. I spoke to them. And I will be in the hearing tomorrow at 9 o'clock. That's our agreement because it's something to watch tomorrow. It's something that
O ano kaya nangyaring agreement dyan, ha? Mamaya may papakita ko sa inyo, ha? Ano kaya nangyaring agreement dyan, ha, Remulla? Nadulas ka na eh. Have to see. Sir, may clue po ba tayo dun? Napangiti siya, sabi niya, muntik na ako dun. Something agreement. Tutang na ano kaya ang agreement yun? I cannot, I have to respect the work of the Senate and the work of the Blue Ribbon Committee. It's up to them to reveal this. But we have agreed on certain parameters on how to proceed with many of the cases. Pero sir, it's big enough to warrant na personally a-appear din kayo ron. I was there the other day. Yes, sir. Punta rin ako noon, sumunod ako. And yun nga, I will be there at 9 o'clock. Very early at the morning. First thing, I'll be one of the first people to arrive. Sir, napag-usapan din po ba sir yung evaluation ng ibang mga under contempt and yung under protective custody nila for WPP? Of course. Pero one by one yan eh. Kasi So ano kaya talaga yung ano, no? Ano kaya yun ang pagkasunduan ni Remulla, Ping Lacson at Soto? Kasi ngayon, eto nga, katulad nitong papakita ko sa inyo. Dito muna tayo sa balita kay sa interview kay Soto bago natin pakita yung picture. Ito muna. Dito tignan natin kung ano yung pinagkaiba ng sinabi ni Remulla at ni Soto dito. Sir, game, ano sabi ng ICI, sir? Galing niyo naman. Sabi ng ICI? Wala, maganda naman yung usapan namin. I was able to brief them on how the procedures are done in the Senate, from the NIP to the GAB, House GAB, and into the Senate GAB, and the bicameral conference committee procedures. Ayun, nililip ko sila kung paano. At saka they wanted to find out on how these insertions are done. So I explained to them how it's done. Sometimes there are individual amendments, institutional amendments, insertions, but pinakamasama sa lahat pagka mayroong insertion sa BICAM. Anong reaction nila, sir? Oh, well, they were, I think they were very receptive of the information that I was giving. Why do you think they want to know yung procedure? Lalo na yung mga... Siyempre, it's best for them, the independent commission, to have a context of how legislation is done and how insertions are incorporated. Illegal insertions. When you say illegal, paano illegal? Illegal, pag tapos na ang third reading, nasa BICAM, magsisingit ka. Ito yung mga small committee. Illegal insertions. Tapos, di ba sir, may small committee pa nga kahit after yung small BICAM na tinatawag. So, yun. Illegal. Hindi, ginagawa nila usually yun dahil mahirap yung masyadong maraming member ng BICAM kung pag-uusapan na may mga 3 or 4 points. No? So talagang nagagawa talaga usually ng small BICAM. Pero kailangan, ang lumalabas doon sa small BICAM ay approved nung regular BICAM, bigger BICAM, at saka maliwanag, at saka yung transparent. Opo. Yun yun ang gagawin natin dito sa 2026 budget para hindi mangyari ang ganyan at hindi ma-question yan. We will make sure that if ever there is a necessity for a smaller BICAM because of marami na pa, we will still make it open to the public, live streaming open. Pero sir, would you say that the ICI was particularly interested dun sa procedure ng small committee? Yes. There were questions on that. Like what? Like what did I ask? Hindi ko matandaan lahat ng mga question nila. Saka, sometimes meron kami mga pinag-usapan na off the record. Yes. It's on record there. It's recorded. Pero I don't think I am authorized to share to the public. Sir, will they be able to get kaya yung minutes ng small committee? Kasi di ba yun yung problem sa, hindi tayo makakuha. Yung tinanong nila sa akin sabi ko susubukan ko. Hiningi? On the part of the Senate, yes. SP, dahil ito, susubukan ko, sabi ko. Yung insertion yung tinatanong sa inyo ng ICI, ibig bang sabihin ito yung direction na tinutumbok nila na doon sa investigation nila doon sa mga flood control projects na to? Ang tingin ko, overall ang tinitingnan nila overall It's not confined to just particular. Tinitingnan nila kung paano nag-culminate into this huge amount of
insertions na Hindi lang napunta sa naman- flood control, na napunta sa ghost project. We're looking at that. Tsaka hindi lang naman sa 2025, sir, no? So Yeah. it's already happening. So how would you describe This happened years ago. Yan na, lumaki ng lumaki. how would you Eto describe na. the temperament of the members in terms of maybe going to the route? Paano, sir? I think they're trying their best to get into the root of the matter, and very inquisitive. Yeah. Bakit? Paano, sir? Ay, hindi, maraming tanong. Marami mabubusisi. All three commissioners, especially the chairperson. Yeah. Sir, you always willing to cooperate with the ICA? Of course, I promised them that. In my parting words with them, I told them that the Senate will be very cooperative under my leadership. We will submit everything that will be uncovered by the Blue Ribbon Committee to them. Everything, all the evidences and all the statements that will be made, witnesses, we will be sharing it with them. Pero ang katakataka dito, bakit parang iwas na iwas talaga ma-mention ni Tito Soto si Martin Romualdez at Saldico? Di ba sinabi na ni Congressman Tiangco na ang nandoon sa small BICAM or small community na sinasabi nila bago ma-aprobahan yung mga budget ay si Saldico at Martin Romualdez, isa na sa mga nandun. Bakit parang hindi mo matumbok? Tsaka dito nabanggit niya na hindi lang daw sa 2025. So maganda naman yon na hindi lang sa 2025 kasi may 2024, 2023 at 2022. Ang masama dito, pinapakita kasi at may tinutumbok si Soto na parang magkakaroon din ng investigation. So doon wala namang masama eh. Alam natin na walang mga ghost project nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero ang pinaka malupit dito, malilihis na naman eh. Dapat ang mangyari dito, panagutin mo muna yung involved sa 2025 national budget, na 2025 issue sa flood control budget, bago ka sana lumaktaw doon. Kasi ang mangyayari dito, ang nakikita kong mangyayari dito, katulad niya, nagkausap pa sila ni Remulla. Lagot na. So, ang mangyayari dito, ang malamang sa mangyayari dito, malilihis na naman yung issue. Mapupunta na naman doon sa panahon ni Pangulong Duterte, yung flood control issue. Pero yung 2025, etong pinag-uusapan natin ngayon, mababaliwala na naman. Hanggang sa hindi na naman, parang mawawala na naman to na parang bula. Ayun yung kinakatakot ng mga netizen dyan, na bakit lalaktaw ka kaagad, hindi mo man lang muna matapos tong nangyayaring issue. Ngayon dapat mag-focus muna. Etong Senado, etong si Senate President Soto at si Lacson sa issue ngayon. Ngayon muna, wag ka munang pumunta doon sa mga sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero open naman eh. Wala namang problema sa mga wala namang problema sa mga Duterte supporters na imbestigahan nyo yung panahon ng flood control ni Pangulong Duterte. Pero sana masolusyonan nyo muna yung ngayon. Diba? Bago kayo lumaktaw. Maganda muna sana maipakulong nyo si Martin Romualdez at si Saldico. At yung iba pang mga kontraktor at iba pang mga politiko na nasa likod ng mga kontraktor. Yun po yung kagustuhan ng ibang mga Pilipino. Ang mangyayari kasi ngayon, parang lalaktaw ata agad etong si Soto at si Lacson sa investigation doon sa panahon ni Duterte. Tapos yung ngayon na nangyayaring nakawan sa flood control, matatabunan na naman. So ibig sabihin, additional diversional tactic na naman para mawala itong issue ng flood control kay Marcos Jr., Saldico at Martin Romualdez. Ito yan Ito yan yan Sabi ni Sas Rugando Sasot, si Tito Soto ay senador noong panahon ni Digong, ni Pangulong Duterte. Ngayon na kay BBM na siya at
kaleche-leche na ang flood control sa ilalim ni BBM, biglang ang emi niya ang anomalya, ang anomalya hindi kay BBM kundi sa past administration. Yan na nga ba? Eto na nga ba yung sinasabi natin dito? Napupuntiriyahin na naman ng mga Duterte para malihis na naman ang issue at absuelto na naman si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Unang-una, Senator Soto, ang issue is 2025. Dito nagkaroon ng nakawan. Dapat tapusin mo to. Hindi yung pupunta ka kaagad sa anak ng teteng, hindi yung pupunta ka kaagad sa panahon ni Pangulong Duterte. Tsaka ito tingnan mo naman katangahan to. Paano mo isisisi yung 2025 national budget, 2025 budget ng flood control? Hindi naman si Pangulong Duterte ang presidente niyan. Saan ka nakakuha ng Saan ka nakakuha ng ebidensya mo na si Pangulong Duterte ang may ang administrasyon ni Pangulong Duterte ang involved dito sa flood control? Wala na talaga, no? Sayang ka, Soto. Alam mo, nanginayang talaga ako. Alam mo naman na ako, TBJ defender ako, pero sa mga ganitong sa ganitong larangan ni Tito Soto, hindi mo ako mapapakampi sa'yo. Eto, basahin pa natin, ha? Senador ka noon, kayo ni Lacson, kung may anomalya noon, bakit hindi nyo inimbestigahan? Correct! Totoo yan. Ba't hindi nyo inimbestigahan nung panahon nyo? Yung panahon ni Pangulong Duterte, kayo yung mga senador. Diba? Bakit ngayon iyang pinapangalanan si Martin Romualdez biglang bato sa nakaraan na wala namang kayong ginawa noon? Grabe, wala na talaga to. Kaya pala talagang nagtulong-tulong sila na matanggal si Chis Escudero bilang Senate President at mapalitan si Marcoleta bilang chairman sa Blue Ribbon para nga naman etong issue ng flood control ay mailihis sa panahon ni Pangulong Duterte. So sa madaling salita, totoo nga yung sinasabi sa'yo, Tito Soto at Lacson, natuta ka nga ni Martin Romualdez. Sorry pero ayon yan na tayo kumuha lang naman tayo ng sa mga netizen, no? Ayan yung mga nababasa natin sa comment section. So grabe, no? Ngayon kaya pala hindi kaya nagtataka ako bakit sa dinami-daming hearing na nangyari, hindi nila matumbok-tumbok si Martin Romualdez at si BBM. Tapos ito pa pinakamalupit niyan. Babasi kayo sa panahon ni Pangulong Duterte na siya yung presidente. Ito nga napakalinaw, si Marcos Jr. yung presidente, ba't hindi nyo madiin? Di ba? Napakasimple lang, ba't hindi nyo madiin? So, alam na this, no? Mga banateros, mga kabiyaya, etong galawan ng mga to, wala tayo hasahan talaga. Hawak nilang Senado Ang galing ng din sa totoo napapabilib din ako ng administrasyon kasi talagang alam na natin ngayon kung saan nila ginagamit yung 4.5 billion na confidential pa ng Office of the President. Para lang lahat ng issue sa Pilipinas ay divert sa mga Duterte. Diba? Yung sa missing sa Bungero, muntik na yun Tangina lahat na lang no? So yun, nangihinayang lang ako kay Tito Soto kasi nga isa tayo sa nagtanggol dyan at talagang sinasabi pa natin nung panahon ng eleksyon na gusto kong iboto at okay, pero ngayon talagang sobrang nakakapangsisi talaga. Sobrang nakakapangsisi na ibinoto. Tangina, pangalawang beses na ako nabudol Nakakapangsisi, no? So wala na tayong magagawa. Nakahalal na yan. Ay, grabe. Hindi natin nakalain. Ganun talaga. Siguro, baka dahil din sa
dahil may kapalit or hindi natin alam, makamalay natin baka matanggal yung kanilang show pag hindi niya sinunod si Marcos tsaka si Romualdez. So yun mo mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo ho dito na itong si Tito Sotto ay gustong i-divert ang issue ng flood control sa panahon ni Pangulong Duterte. At dito sa panibago na naman, isa pang diversional tactic na isinisisi sa mga Duterte, yung nangyaring gulo sa rally kahapon. So ano pong may kukomento nyo? I-comment nyo lang, kahapon pala nung isang araw. Ano pong may kukomento nyo rito? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.